Welcome to Good Morning Jesus, your daily devotion designed to inspire and strengthen your walk with God. Here's your host, Pastor Karen Lotero. Praise the Lord. Isa pong pagpalang umaga ang akin pong pagbati sa inyo sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Good morning, Jesus. Amen. And welcome to our program, mga kapatid. Praise God. Ngayong araw na ito, mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at panibagong buhay at kalakasan na naman ng atin pong mga kaluluwa at mga katawan ang ipinahiram sa atin ng atin pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya naman, mga kapatid, pwede ba nating bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon sa atin pong mga nakikinig ngayon? Can we just utter a word of thanksgiving? O pasalamat po sa atin pong Panginoon sa pagpapahiram niya ng buhay o ng hininga ng buhay sa bawat sa po sa atin. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan at sa pagpabigay mo sa amin ng hininga ng buhay. Amen. Praise God. So tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid, sa atin pong Panginoon sa pasimula po ng atin pong programa. Amen. Manaming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo at kami po ay lumalapit sa iyo ng mayroon pong mapagpakumbabang puso at nandoon, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang kasalanan o kamalian sa iyo, Panginoon. Narito po kami, O Diyos, nagpapasakop sa iyong kalooban. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita sa araw na ito ang magbigay po sa amin ng kalakasan. Be with us, O Lord, in our morning devotion. Mahayag ka at ang iyong kaluwalhatian sa amin pong kalagitnaan habang kami po, O Diyos, ay nakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-iingat mo sa amin at pagbibigay mo, Panginoon, ng blessing to each and every one of us. Sa iyo pong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Today, mga kapatid, let's talk about feel good about yourself. Maging mabuti raw sa iyong sarili. Amen. Nagiging mabuti ba tayo sa atin pong mga sarili? Let's talk about ourselves, sa atin pong mga sarili. Nagiging mabuti ba tayo sa atin pong mga sarili? Amen. Praise the Lord. Ang sabi po ng Biblia sa Psalms 139 verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, that my soul know it right well. Ako'y nagpapasalamat, sabi ni David, sa ating pong Panginoon, sapagkat nilalang ako, nakakilakilabot at kagilagilalas. Amen. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. I will praise thee because I am fearfully and wonderfully made. Amen. Ano po ba ang nararamdaman natin sa atin pong mga sarili? How do we feel about ourselves sa mga sandali pong ito ngayon? Marahil marami po sa atin ang masasabi po natin na, Pastor G, salamat sa Panginoon dahil ako'y masaya ngayon. Pastor G, salamat sa Panginoon dahil nang ando doon parati ang patnubay ng Panginoon. I feel good about myself. Marahil lang iba sa atin magsasabi naman na, Pastor, nanghihina ako. Pastor, kailangan ko ng kalakasan. Well, masasabi pa natin, mga kapatid, that we all also healthy image. Ayan. Pinapahalagahan mo ba ang iyong sarili, ang iyong kalakasan? At mahal mo ba ang iyong sarili? Iginagalang mo ba ang iyong sarili? At mataas ba ang tingin mo sa iyong sarili na naaangkop sa maayos na paraan? So, are we taking good care of ourselves? Sapagkat alam mo ba, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, tayo po ay templo ng ating Panginoon. So, atin po dapat pag-ingatan ang atin po mga sarili. Nowadays, marahil marami po sa atin, especially yung atin po mga kalusugan, ay nagkakaroon po ng mga ay lumalabas, lalo na especially
sa mga nagkakaroon na ng edad. So ika nga sabi nila ay naku, sinisingil na yan dahil lang ginawa niyang pang-abuso nung siya'y kabataan. Well, let me tell you mga kapatid that mayroon po mga kapatid na mga pag-asa pa tayo sa atin pong buhay. Habang tayo po mga kapatid ay dumarating o tumatanda, nagkakaedad, mas mainam po siguro na ang atin pong pagtuunan ng pansin is how we're going to have a good relationship sa Panginoon. Ano ba yung dapat mong gawin at ano ba yung dapat po nating pahalagahan sa atin pong mga sarili. O ikaw ba naman ay mababa ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili? Or masyado kang nag-iisip tungkol sa iyong mga kahinaan? O nagpapawalang halaga ba? O nagpapawalang halaga ka ba sa iyong sarili? At ang iyong sarili mga kapatid, sa iyong isipan, sa iyong mga pananalita mga kapatid, at di kaya mga kapatid ay nakikipagpunyagi ka sa iyong sarili. So marami pong tao ang po ay masyado pong nakatuon sa kanila pong mga kahinaan. Nowadays, pagka po nagkakaroon ng kahinaan, ang atin pong mga sarili mga kapatid ay mas nag-glorify pa mga kapatid yung ating kahinaan. Amen. Mas iniintindi natin yung atin pong mga kahinaan at pinapayagan natin yung atin pong sarili na maimpluwensyahan ng mga negatibong mga bagay sa atin pong mga sarili. So lahat po tayo, mga kapatid, let me tell you, lahat po tayo ay mayroon pong kahinaan. Lahat po tayo, mga kapatid, ay dumarating po sa puntos na nangihina. Ngunit sabi po, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus, sa Kanya pong salita, amen, na ang kapangyarihan po ay nagiging sakdal sa kahinaan. His power is made perfect in our weaknesses. Amen? Sa madaling salita, mga kapatid, dapat po nating harapin ang atin pong mga kahinaan. Amen? At we need to decide na huwag po nating hayaan na abalahin tayo ng atin pong mga kahinaan o madistract tayo ng atin pong mga kahinaan. Let us decide that whatever weakness o anumang kahinaan na dumarating po sa atin pong buhay, whether it is spiritual weakness, physical weakness, o weaknesses, yung kahinaan mga kapatid, hayaan po natin na huwag po tayo na ay magambala ng mga bagay na ito, bagkus ay ituon natin pa mas ang atin pong pananampalataya sa Diyos. Tumatanda na ang iba sa atin, nagkakaedad na po ang iba sa atin. Ay lumalabas na yung mga karamdaman na hindi naman natin nararamdaman ng atin pong mga kabataan nung tayo po may mga bata pa ang edad. Mas mainam po ngayon mga kapatid na bigyan po natin o pagtuunan natin pansin yung maayos na relasyon sa Panginoon. Paano ba ako magkakaroon o matatamasa ko yung buhay na walang hanggan na ini-offer ng Panginoon? Hindi lang po sapat mga kapatid na ikaw po ay nananampalataya, kailangan samahan mo po ng gawa ang iyong pananampalataya. Sa anong paraan ko kasamahan ng gawa ang aking pananampalataya, Pastor? Siyempre mga kapatid, kung ano po yung nararapat mong gawin. At sinabi po ng Biblia, it is not enough na ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. You need, mga kapatid, ang banal na presensya ng ating pong Panginoon. Marahil marami po sa atin ngayon na matagal na naglilingkod sa Panginoon, matagal nang tinanggap ang Panginoon through water baptism, but still, they have been struggling to receive the Holy Ghost, yung banal na Espiritu Santo. Alam nyo, yung banal na presensya ng Diyos, yun ang magbibigay sa iyo ng total na kapayapaan, ng total mga kapatid na ay mawawala yung iyong kahinaan at pangamba sa iyong sarili. The scripture that we have read this morning, mga kapatid, sabi po doon ni David, I will praise thee. Pasasalamatan kita, Panginoon, sapagkat ako'y nilikha mo.
I am fearfully and wonderfully made by you. Kagilagilalas ang iyong mga gawa. Sabi ni David, ako'y humahanga sa iyong mga gawa. Kabilang na ako doon sa iyong ginawa, Panginoon. So this morning, mga kapatid, I encourage you. Akin po kayong mga kapatid na ini-encourage na kapag nakakaramdam po tayo ng ay iniisip natin na hindi natin o hindi mo mahal ang iyong sarili, na para bang may nagmamahal pa ba sa akin? Parang hindi ka mahal, nandoon iniisip mo na ikaw po ay unacceptable, walang tumatanggap o walang tumitiwala sa iyo. Well, I encourage you to remind yourself. Feel good about yourself. Amen? Ika nga ang sabi mga kapatid, paalalahanan mo ang iyong sarili. Kapag dumarating na yung iniisip mo na wala namang nagmamahal sa akin, Pastor G. Wala namang tumatanggap sa akin, wala namang tumitiwala sa akin. So, you need to remind yourself, mga kapatid, na maging mabuti ka sa iyong sarili. Paalalahanan mo ang iyo pong sarili, mga kapatid, na kapag nakakaramdam ka na para bang walang nagmamahal sa iyo. Amen? Remind yourself na ang yung na isasabihin mo na yung nararamdaman mo ay pabago-bago. Amen? Alalahanin mo, mga kapatid, na nilikha ka ng ating Panginoong Diyos in a different way. Amen? Praise the Lord. At bilang ikaw po ay isang espesyal sa atin pong Panginoon, ginawa niya tayong tao na nakakatakot at kamangha-mangha ang kanya pong pagkakagawa sa atin. We are made special, mga kapatid. Hinubog tayo sa kamay ng atin pong Panginoon. Don't feel bad about yourself. Yes, we have weaknesses, meron tayong mga kahinaan, pero hayaan po natin na yung mga nararamdaman natin na para bang wala nang nangyayari sa buhay ko, na para bang most of us, lalo na mga kapatid, lahat po tayo, o maybe ang iba sa atin ay sobrang abala, lalo na sa mga abala sa mga trabaho, abala sa pagkita ng pera, abala, mga kapatid, na para matustusan yung mga pangangailangan mo araw-araw. Don't you remember, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat po ng iyong pangangailangan. Minsan, mga kapatid, hindi po kikilos ang Diyos sa buhay mo. Minsan sinasabi natin, Pastor G, lagi mo namang sinasabi na unahin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay daragdag sa akin. Yes, that's true. Pero sometimes, mga kapatid, tayo yung hindi nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos. Hanggat ang iyong kakayanan pa, ang iyong pinapairal, ang iyong lakas pa, ang iyong pinapairal, hindi po kikilos ang Diyos sa buhay mo. If you, mga kapatid, don't let God be na siyang mag-control sa buhay mo, hindi po kikilos ang Diyos sa buhay mo. Hayaan po natin na magtiwala tayo sa Diyos. Ang sabi niya na all these things will be added unto you. Pagtiwalaan mo kung unahin mo ang Panginoon. Pero minsan sa atin, mga kapatid, sapat na yung makarinig ng salita ng Panginoon. Sapat na yung may marinig tayo sa internet. But we don't even go to church. We don't even, mga kapatid, attend the church. Well, Pastor G, ako naman ay uma-attend sa ibang simbahan, sa ibang nakakarinig naman ako, na simbahan naman ako. Well, the question is this: are you having a right relationship sa Panginoon? Tama ba yung relationship mo sa Diyos? What I mean is your relationship is right. Tama ba yan? Kung tama ang relasyon mo sa atin pong Panginoon, sinusunod mo ba yung kanyang kagustuhan? O yung still yung kagustuhan pa rin natin ang sinusunod natin? Kaya nga, mga kapatid, minsan kapag dumarating na ang kahinaan, madali po tayong nag-give up sa atin pong Panginoon. You need to feel good about yourself because God made you wonderfully and fearfully. Alalahanin mo na espesyal ka sa atin pong Panginoon. Mahal at tinanggap ka ng Diyos ng buo. At may magandang plano po ang Panginoon para po sa inyong buhay. Ang iyo pong mga kahinaan ay di po
o yung mga bagay na hindi sakdal, ay hindi po dapat ito makapagpipigil sa kaniya na magpatupad ng kanya pong layunin sa buhay mo. Ano man yung kahinaan mo, hindi pa rin ito magiging hadlang sa Diyos para ikaw po ay kanya pong bigyan ng magandang plano sa iyong buhay. You need to feel good about yourself. Maging mabuti ka sa iyong sarili. Pahalagahan mo yung pagkakalika sa iyo ng Diyos. Magkaroon ka ng magandang relasyon sa Panginoon. Kalimutan mo na yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng sama ng loob. Bagkus ngayon mga kapatid, maglaan ka ng panahon, maglaan ka ng tamang oras sa Diyos mga kapatid. You need to feel good about yourself. Maging mabuti ka sa iyong sarili. Sabihin mo sa iyong sarili mga kapatid na mahal ako ng ating Panginoon. Hindi ko hahayaan nahadlangan ako ng mga kahinaan, ng pagdududa. Amen? At yun mga bagay na upang hindi ka tuluyang sumunod sa atin pong Panginoon. Kaya nga sa umagang ito mga kapatid, pagtiwalaan mo ang Panginoon. Always believe things will happen. Minsan hindi tayo masyado tayong naiinip na para bang sa tingin natin pag nag-pray agad tayo, sinasagot agad tayo ng atin pong Panginoon. That's the problem with us. But God is letting us know na I hear your voice, I hear your prayer, but magtiwala ka sa akin at the right time. Believe me mga kapatid. I have also a testimony mga kapatid in my life sa buhay po naming mag-asawa. We've been praying things mga kapatid na Lord, alam ko Panginoon na mahirap para po sa amin, but we believe and we trust in you. Alam niyo mga kapatid, for how many years I've been praying for this mga kapatid sa buhay po namin. And recently, sinagot po ng Panginoon. It took for me, if I'm going to count it, 2 or 3 years. Yes, 3 years I've been praying for it. But alam niyo mga kapatid, sa tagal ng prayer ko na yun ang laging sinasabi ko. Every time mga kapatid na may kahinaan ako, every time na nalulungkot ako, I continue pray for it. At minsan mga kapatid, naiinip na ako. But I also mga kapatid, wait patiently. And God granted and answered our prayer mga kapatid. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, I can guarantee you that His answer is always on time. Hindi man ngayon mo makakantan o hindi mo man ngayon mga kapatid marireceive yung answered sa prayer mo, but believe me, God will answer your prayer. And you need to feel good about yourself mga kapatid. Maging mabuti ka sa iyong sarili sapagkat pinananahan ng banal na Espiritu Santo ang atin pong mga buhay. Huwag mong abusuhin ang iyong sarili, pangalagaan mo iyong sarili, magbigay ka mga kapatid ng time para ma-relax mo iyong sarili, huwag masyadong magtrabaho ng sobra at napapagod ng iyong katawan because later on, gaya ng sabi ko, tayo pong mag-aani ng mga bagay na ginagawa natin kung inaabuso natin ng ating mga katawan. Amen po ba? Hey, praise the Lord. I do hope that I reminded you about these things, lalo na salita po ng atin pong Panginoong Hesus. Salamat sa Panginoon sa kanyang paalala sa atin. Amen? As we speak the word of God today, sabi nga in 1 Corinthians 6:19-20, what? You know not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and you are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God. Hindi ba ganyan nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo sa Diyos at hindi sa inyong sarili. Itong mahalaga mga kapatid, sapagkat tayo binili ng halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. We are bought with a price. So we better feel good about ourselves and we better take care of ourselves mga kapatid. Amen po ba? Amen. Salamat po Panginoon sa iyong salita na amin pong narinig sa araw na ito. Thank you Lord for your word,
for reminding us that we should take care of ourselves and we should feel good about ourselves. Don't let your weakness, mga kapatid, ang siyang maghadlang sa inyo para magtiwala sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos po ng ating pong Good Morning Jesus program. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon, na sa kakaibang paraan na ginawa mo kami, Panginoon. Kasama po ang lahat ng aming kalakasan at kahinaan. Tulungan mo kaming mahalin ang aming sarili gaya ng pagmamahal mo sa amin. Ipakita mo, Panginoon, sa amin ang kahalagahan po ng amin po mga buhay. Lord, amin pong inilalapit ang bawat sa puso sa amin. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, for the things, Panginoon, na amin po mga pagkukulang sa iyo, O Diyos. Naroon, Panginoon, ay dalangin ko, Panginoon, ang iyo pong pag-iingat sa bawat sa puso sa amin, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas, physically, Panginoon. At higit sa lahat ang spiritual po namin, O Diyos, na buhay ay na amin pong pinaghahandaan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon Diyos, kami ay tulungan na magtiwala, manampalataya sa iyo po, Panginoon. Lord, ilayo mo kami sa mga tukso na siyang magdudulot na kami po, Panginoon, ay magkasala. Dalangin ko, Panginoon, na linisin mo ang amin pong mga sarili, ang amin pong puso, kaisipan, at ang amin pong mga sinasalita, Panginoon, ay maging pagpapala sa mga nakakakita sa amin at nakakarinig sa amin. Amin pong inihahabilin sa iyo ang amin pong mga sarili sa araw na ito. Patuloy mo, Panginoon, O Diyos, kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, spiritually and physically. At sa lahat po ng mga nakakaranas ng karamdaman, naniniwala po kami, O Diyos, sa iyo pong mga salita at sa iyong pangako na pagagalingin mo ang amin pong mga karamdaman. Ayon po sa mga pananampalataya namin sa iyo. Kaya, Panginoon, papagtibayin mo ang amin pananampalataya sa iyo. Alisin mo, Panginoon, ang anumang uri ng doubt na hindi kaya mong pagalingin ng bawat sa amin. Bagkus, O Diyos, patatagin mo ang amin pong pananampalataya sa iyo. Lord, we're praying for those our brethren who are in the bed of sickness at may mga karamdaman, Panginoon. In your name, God, we believe in your name that by your stripe we are healed. In Jesus' name of Nazareth, I rebuke all, Panginoon, yung mga karamdaman na nagbibigay kahinaan sa katawan namin, Panginoon. In Jesus' name of Nazareth. At higit sa lahat, Panginoon, narito kami nagpapahingi, Panginoon, ng patnubay sa maghapon, Panginoon. Ingatan mo kami, lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na siyang magsilbing protection sa bawat sa puso sa amin. Sa lahat po ng amin pong ginagawa, ikaw po ang lagi po naming isipin. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for protecting each and every one of us. Protect our business. Protect, Panginoon, our family, O Diyos. Ingatan mo, O Diyos, ang bawat sa puso sa amin. And thank you, Lord, sa panibagong hininga ng buhay na ipinahiram mo sa amin. And thank you, Lord, for another opportunity to be with our loved ones, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Purihin po ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Salamat sa kanyang salita na atin pong narinig sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Mag-iingat po kayo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor G. And always remember that you need to feel good about yourself. Amen po ba? Maging mabuti tayo sa atin pong mga katawan. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Tapos na po ang atin pong Good Morning Jesus for today. And I'll see you po tomorrow. Magbabatian po tayo, mga kapatid, tomorrow. Send your comments so I can greet you, mga kapatid. God bless everyone, and to God be all the glory. Praise the Lord.
sa'yo